ng pera. Narito ang report ni JP Soriano. Huling-huli sa kamerang mabilis na pag-upload ng isang lalaking demotorsiklo sa bag ng isang public school principal sa Barangay 49 ng Pasay City kasama sa mga natangay ang 3 cellphone, ATM cards at mahigit 20,000 piso. Palibasa, walang tao rito, ganang oras. Inabangan siya at yung akmang nakita niya siguro na medyo maluwag yung pagkakahawak niya sa bag, bigla niyang hinalblot. Bago ang panghablot, makikita ang biktima na naglalakad na may kasama. Maya-maya, humiwalay na ang kasamahan. Ilang sandali pa, dumaan ang isang nakamotorsiklo sa likod mismo ng biktima. Sa kuhang ito, makikitang bumalik at nag-U-turn ang naturang nakamotorsiklo. Huminto ito at tila may inaayos. At nang malapit na ang principal sa hinintuan ng motorsiklo, nagsigaw-sigaw talaga, nabitawan pa nga yung notebook, may dala siyang notebook, nabitawan pa dyan. napansin niyo yung motor? Nakita ko yung motor pero dumiretso na eh. Naka-jacket siya eh, malaking mama. Ayon sa NCRPO, simula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, lagpas 200 na ang kaso ng pagnanakaw sa Metro Manila, kabilang ang snatching. Kaya ingat daw lagi hanggat maaari iwasang magdala ng malaking halaga ng pera at mamahaling gamit habang nagko-commute. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Resulta naman ng mga isinagawang pagsusuri sa water sample sa Bulkang Taal, inaasahang ilalabas ngayong araw. Sa pamamagitan nito, malalaman daw ang tunay na sitwasyon ng Taal Volcano. At mula naman sa Batangas, may live report si Salima Refran. Salima? Tony, nagsagawa kahapon ng ilang test ang PVOC sa mismong main crater ng Bulkang Taal. Ito ay upang masuri ang activity doon. Posible ang oxygen natin sa air, dapat mga... Ito ang mga pinakabagong litrato ng main crater ng Bulkang Taal simula nang itaas ang alert level 2 noong Sabado. Kuha ito ng 2-man observatory team ng PVOX na nagpunta doon upang magsagawa ng mga test. Bukod sa ground leveling, kumuha rin sila ng mga water samples para sa acidity at temperature test. Importante ang magiging resulta nito dahil mabibigyan sila ng mas magandang datos ukol sa tunay na sitwasyon ng bulkan. Connie, ngayong araw inaasahang ilalabas ang resulta ng mga pagsusuring yan, no? Samantala, mamayang alas 8 magbibigay ng official bulletin ng PVOX. Pero base sa paunang impormasyong binigay nila sa atin, nagkaroon ng 8 volcanic quake sa nakalipas na 24 oras. At yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Batangas. Connie? Maraming salamat sa Salima Refran, nag-uulat ng live mula naman sa Batangas. Posible raw magmahal ang bigas dahil sa serye ng oil price hike ayon sa National Food Authority. At narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Mahaba at maghapong pilahan para sa nooy tig 10 pisong kilo ng NFA rice. Ganyan ang nasaksihan ng dumoble ang presyo ng commercial rice noong 1995 dahil sa kakulangan sa supply. Tagpong nauli 3 taon ang nakararaan. Tag-init ng 2008. Bloke-blokeng haba ng pila sa ilalim ng tirik na araw ang ininda ng maraming pamilya sa Metro Manila para makabili ng mas murang bigas sa mga NFA rolling store. Bata man o matanda, pumila para makabili ng mas maraming bigas. Tigta 3 kilo lang kasi ang pwedeng bilhin ng bawat ulo. Para sa administrasyon, malayong ala-ala na raw ang ganitong mga tagpo. Sabi ng Agriculture Department, maganda raw ang sariling produksyon ng bigas ng Pilipinas ngayong taon. Ayon naman sa National Food Authority, tatagal pa ng 80 days ang reserbang bigas ng bansa. Huwag silang mag-alala sapagkat wala pong mangyayaring pagkukulang ng butil na bigas sa ating pong bansa. Kasabay nito, pinabulaanan ng Palasyo at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang lumabas na report sa pahayagang Inquirer na iniulat umano ng NICA kay Pangulong Aquino ang posibleng paghihigpit sa supply ng bigas dahil sa global warming at kaguluhan sa ibang panig ng mundo. Sabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, posibleng kagagawan daw ng mga sangkot sa rice cartel ang pagpapakalat ng anyay maling impormasyon. Malaki raw kasi ang tinapyas ng administrasyon sa ini-import na bigas mula sa ibang bansa. So hindi po ito na corner nila. Kaya siguro po maaring nagagalit po sa kagawaran, nagagalit din po sa dahil hindi po maliit na pera ito. Ang involved po dito ay napakalaking halaga na maaari pong ipag-isip ng hindi po maganda ng mga datihang nakikinabang po dito.
Sa kabila nito, aminado ang gobyerno na sa 2013 pa magiging rice official ng Pilipinas, kaya nag-angkat na rin tayo ng 860,000 metric tons ng bigas ngayong taon. Gayunman, posible pa rin daw magmahal ang bigas dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Yung transportation, halimbawa locally, from Isabela or Pangasinan or Nueva Ecija to Metro Manila, or from there shipped all the way to Cebu, Mindanao. Siyempre, freight charges din yan. Kung tumaas man ang presyo ng commercial rice, mga papiso-piso hanggang 2 piso lamang. Mananatili naman daw ang presyo ng NFA rice sa 27 pesos kada kilo. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. At kaunay balitang yan, mga kasabdan si NFA Administrator Lito Banayo. Administrator Banayo, good morning. Good morning, Igan. Yung pagtaas, ano yun? Hanggang magkano yung posibleng itaas niyan ng bigas? Walang itataas ang NFA rice. Oo. At least for the next 6 months, may papangako ko sa taong bayan, hindi tataas ang presyo ng NFA rice. Magkano ba ngayon, Administrator? 27 yan sa retail. Okay. 25 sa wholesale. Ngayon, Okay. Yun namang commercial rice, yan ay pribadong sektor. Wala naman tayong price control, mapuwera kung panahon ng emergency. So, ang presyo niyan ay maaring maglaro sa mga piso, no? O sabihin na natin kataasan 2 piso. Opo. Depende sa klase ng bigas. Dahil nga sa pagtaas naman ng mga presyo ng gasolina, ng crudo, na siguro naman kako maiintindihan ng taong bayan dahil ang bigas galing Isabela halimbawa, dadalhin mo pa yan all the way to Mindanao. Siyempre, may barko at may truck na kinakailangan ka. Okay, doon sa report ng NICA, kamusta na yung follow-up nyo, Administrator? Nalaman bang mali yung balitang yan? Hindi ko nababasa yung NICA report na yon, at kung babasahin natin naman yung lumabas sa pahayagan kahapon, February 20 pa yung petsa ng report. So between February 20 and the present, marami na rin namang ginawa ang pamahalaan para tiyakin na meron tayong sapat na bigas. Hindi yung looming rice crisis na nailagay sa headline ng pahayagan. Nakapag-import na ang NFA ng 200,000, darating yan ng mga Mayo, Junyo at Hulyo. 200,000 metric tons. Meron din naman tayong binigyan sa private sector ng karapatan na mag-import ng 660,000 metric tons. So, total of 860,000 metric tons. So, yung sinasabing, at isa pang magandang balita, ay maganda ang ani natin ngayong tag-init. Ako yung galing sa Bacolod kahapon, sa linggo, nasa Cabanatuan ako. At batay sa lahat ng mga reports naman ng mga field managers, maging ng Department of Agriculture at ng NFA, maganda. Ang hindi lang natin alam gaano kalaki ang itataas. Kaya hinihintay ko yung statistics o yung actual figures ng Department of Agriculture para malaman kung halimbawang sa susunod na yung pangalawang parte ng taon, second half, kailangang mag-angkat pa. Okay. Administrator, paliwanag natin. Sinasabi walang krisis, sapat na supply ng bigas. Bakit kailangan mag-angkat? Kasi parang hindi raw maintindihan ng iba. Kasi 30 taon na tayong nag-aangkat ng bigas, Igan, hindi sapat ang ating pinoproduce na bigas kontra sa ating konsumo. Tandaan natin padagdag ng padagdag ang tao dito sa bansa natin. Populasyon. We are almost halos 100 milyon na tayo. Pangalawa, yun naman ating mga tubigan, yung palayan, ang dami dyan na-convert na. Ginawa ng bahayan, imbis na dati, dito sa inyo sa Bulacan, halimbawa, Nueva Ecija, kita mo kaliwat kanan, bahay hindi na tubigan. Dati tubigan yan di ba? At palay ang tinatanim. Pangalawa, yung pagkukumpune ng ating irrigation system ay kasalukuyan pa lamang ginagawa dahil lubhang napabayaan yan nung nakaraang mga administrasyon. Hindi lang naman yung nakaraan, kundi matagal talaga napabayaan yan. Kaya syempre, may panahon na dapat namang kung paano, bago tayo maka-achieve ng self-sufficiency na tinataya ni Secretary Alcal na by 2013 ay ma-achieve na natin. Pero sa ngayon, kulang at kulang pa rin ang ating pangangailangan. Pero sapat na supply, ibig sabihin. Sapat ang supply natin. Hindi dapat mangamba o mag-alala ang taong bayan. Okay, maraming salamat. Good morning po. Salamat din sa iyo, Igan. NFA Administrator Lito Banayo. Malaking eroplano sumalpok sa mas maliit na eroplano sa John F. Kennedy Airport sa New York sa Amerika. Nakuna ng amateur video ang pagsagi ng pakpak ng Air France passenger jet
Sa likurang bahagi naman ng isang regional jet. Dahil sa salpukan, napaikot ang mas maliit na eroplano. Nasira naman ang pakpak ng mas malaking eroplano. Buti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na rin kung sino ang dapat managot dito. Military aerobatics team sa China nagpakitang gilas. Paglabas pa lang